Pumasok ako sa kotse ko pero hindi kaagad ako umalis. Nanatili lamang muna ako roon habang tila nag-iisip. Rina gave this to Ian knowing what could happen to her. That dumb bitch. Mahigpit ang hawak ko sa manibela pero alam ko na kailangan kong kumalma. Ilang buntong hininga ang aking pinakawalan at nang medyo kumalma na ay umalis na doon. May tinawagan ako at sinabi na pumunta sa lugar na ibibigay ko dala ang kailangan ko. Matapos ang unang phone call, tinawagan ko naman ang taong susunod kong pupuntahan at agad niya naman itong sinagot. Hello, Cobb! She sounded so happy now that I contacted her. Simula ata nang tumira sa buhay ko si Ian, I never contacted my girls again. Nakipagkita ako sa ilan pero hindi na ako nakipag-sex sa kanila. Hindi ko man alam kung bakit. She's all I keep thinking about. I'll be there in 15 minutes. Let's talk. Huh? Bakit biglaan? May pasyente pa ako. Hindi ko na hinintay na makapagbigay pa siya ng rason o matapos ang kanyang sasabihin. Bigla kong tinapos ang tawag. Mas bumilis ang pagpapatakbo ko sa aking kotse. Lalo lang ding humigpit ang hawak ko sa manibela nang maalala ko na binalak na umalis ni Ian kanina dahil sa ginawa ni Rina. Something switched in me when I saw Ian packing her things and was trying to leave me dahil daw hindi niya na ako mabibigyan ng anak. That's bullshit. Hindi siya aalis sa tabi ko hanggat hindi ko sinasabi sa kanya na umalis siya. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Sinasabi ko na baka sanay lang ako na ako yung nangiiwan sa babae kapag nagsawa na ako. Kaya nang mailagay ako sa ganoong posisyon, may kung anong nagising sa akin. Sobrang galit ko kanina. Isang himala na hindi ako nagwala. I was never an abusive one. Kapag galit ako, mas sinasaktan ko ang sarili o naninira ng gamit kesa ang manakit ng ibang tao. But I wouldn't say I can't do that. Kaya kong manakit. Mas pinipili ko lang na hindi gawin iyon. Nang makarating sa klinik ni Rina, hindi ko na nagawang iparada ng maayos ang kotse ko. Lumabas ako at pumasok sa loob ng klinik. Nakasalubong ko ang isang tauhan ko. Magalang niya akong binati at ibinigay ang pinakuha ko sa kanya. Sir, may pasyente pa po kasi si Dr. Rina. Maghintay na lang po muna kayo Hindi ko pinansin ang assistant ni Rina. Dumiretso pa rin ako sa pinto ng opisina niya at binuksan iyon. Naabutan ko nga siya na may kinakausap na pasyente. Napatingin silang dalawa sa akin. Namilog pa ang mga mata ni Rina nang makita ako. Cobb! Napatayo siya at ikinabigla ang pagdating ko kahit na nasabi ko na naman na sa kanya na pupunta ako. She excused herself to her patient at lumapit sa akin. Kapansin-pansin ang kaba sa kanyang mga mata pero nagawa niyang itago iyon sa pagngiti niya sa akin. Why are you here? Sinabi ko naman sa iyo na may pasyente pa. And your appointment with her. Then, ikinagulat niya sinabi ko, but there's no hesitation in my tone. You know, I can do that. End it. Matigas kong utos sa kanya. Napalagok si Rina at tumingin sa pasyente niya. Naglakad siyang papalapit dito at kinausap iyon. Tumayo ang pasyente at lumabas. Inasikaso naman siya ng assistant ni Rina. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto. Inayos ni Rina ang sarili at nakangiti pa rin tumingin sa akin. Nang kami na lamang dalawa ang nasa loob ng silid, lumapit siyang muli sa akin. Hinaplos niya ang dibdib ko at nagbago ang tono ng pananalita niya. What brings you here ba? Did you miss me? Hinila ko ang buhok niya kaya't hindi na niya na ituloy ang sasabihin niya. Nabitawan niya rin ang dibdib ko dahil sa ginawa ko. Gulat na gulat si Rina dahil doon. Nagtataka siguro siya kung bakit ko ito ginagawa sa kanya. Gabriel, you know, I hate it when people lie to me or deceive me, Rina. Mahinahon pa ako kahit na nagngingit-ngit na ako sa galit. You know how much I hate it, and yet, you spit on me without hesitation. How dare you? Marahas ko siyang binitawan. Tubilapon siya sa lamesa at sumabog ang buhok niya sa mukha niya. May ilang gamit din na bumagsak sa sahig at nabasag. Gabriel, I don't get it. Why are you so mad? You don't get it. Halos tawanan ko siya dahil sa sinabi niya. Kinuha ko ang botalyang ibinigay niya kay Aya noon, making us believe na mabubuntis siya gamit ito, and turns out to be a dumb contraceptive pills. Ipinatong ko sa harapan niya ang botelya. You gave Ian these pills at pinaniwala mo kami na mabubuntis siya kagad kapag ininom niya iyan. But newsflash, it's not. Nakita ko ang biglaan takot sa mukha niya. She's so busted. Mabilis akong hinarap ni Rina. Gabriel, I didn't... Don't lie to me. Huwag mo sasabihin sa akin na hindi ikaw nagbigay niyan kay Ian dahil yan lang naman ang iniinom niya.
And what? A dumb pill that was already phased out? Are you trying to poison someone here? Hinawakan ko ang pisngi niya at hinigit siya papalapit sa akin. Tumulo ang luha ni Rina pero lalo lamang ako nagalit. You gave her that, at ngayon bibigyan mo siya ng resulta na infertile siya? How low can you go, Rina? Ganito ba sasayangin ang tawalang ibinigay ko sa'yo? Itinulak niya ako at nagsimulang humagulhol. Ginawa ko lang naman yun so I can get rid of her. Bakit siya? Nandito naman ako, Gabriel. Ikinuyong ko ang kamao ko. Nagdilim ang paningin ko sa sinabi niya. Nilapitan ko siya at marahas na hinawakan ang balikat niya. I slammed her back on the table. Inilabas ko ang isang syringe at tinanggal ang safety cup ng needle bago itinutok sa may leeg ni Rina. Gabriel, umalis ka sa ibabaw ko. Tinangka niya akong itulak pero hindi ako malis. Mas hinawakan ko siya ng mahigpit para hindi siya makatayo. You know what this is, Rina? Nanginginig si Rina habang nakatingin sa needle ng syringe na hawak ko. It's dumb, high dosage. It will kill you. You tried to poison Ayan? How about letting you experience how poisoning works? Tinangka niya akong itulak pero hindi ako umalis. Gabriel, please! I tried to inject the needle on her neck. Ipinikit niya ang mga mata habang umiiyak at nagmamakaawa sa akin. Tumusok ang karayom sa table niya, malapit sa leeg niya. Kitang-kita ko ang panginginig at pag-iyak ni Rina, lalo na nang mapagtanto na hindi ko in-inject ang needle sa kanya. Umalis ako sa ibabaw niya. Sa panghihina niya, dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Aalis na sana ako dahil tapos na akong takutin siya. She will know never to anger me, or I probably end up killing her for the real next time. Uy, her, Gabriel! Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Huminga ako ng malalim at muli siyang hinarap. Dahil hindi ko ang gusto ko. Naintindihan mo na ba? You wanted the harsh truth? There, I said it. I don't like you. Lalong bumuhos ang luha ni Rina sa sinabi ko. Alam ko naman na maa-attach sa akin ang mga babae ko. Kahit na nilinaw ko sa kanila na walang affection ang mayroon sa amin o huwag silang umasa na magiging seryoso ako sa kanila. Wala din akong pakialam kung magmakaawa sila at umiyak sa harapan ko kapag iniwan ko na sila. Klaro naman ako umpisa pa lang. That's not my fault. Lumuhod sa harapan ko si Rina at mahigpit na hinawakan ng kamay ko. Tila nagmamakaawa. Mariin ko ipinikit ang aking mga mata dahil ayoko talaga ng drama sa buhay. Gabriel, please. I'm sorry. Hindi na mauulit. Just forgive me. Hindi ko na ulit gagawin yun. Hindi mo na talaga magagawa ulit ito. Sabi ko, hinawi ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Medyo malakas ang puwersa ko kaya't napaupo ulit siya sa sahig. Patuloy sa pag-iyak si Rina nang hawakan ko ang pisngi niya. I leaned towards her and smirk. Because I doubt if you can still practice being a doctor once I call the board to report you. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Binitawan ko siya at tinalikuran na ito. Hinawakan ko ang doorknob pero hindi ka agad lumabas. Naririnig ko ang lalong paglakas ng iyak ni Rina. I look at her over my shoulder, looking at her pathetic state. I told you, never push the wrong button. Because it's either I'll bless you with my good side or destroy you with my bad side. And there's no in between. You made your choice. Tell your family to enjoy the prosperous life because it will be ruined once your pharmaceutical company faces charges and lawsuits. I'll make sure to close it down as early as... Tumingin ako sa aking orasan. Now, lumabas na ako matapos kong sabihin iyon. Naririnig ko pa ang pagtawag ni Rina sa akin habang patuloy sa pag-iyak pero hindi ko na siya nilungon pang muli. Paglabas ko'y nakatingin lang sa akin ang assistant nito. Umalis ako doon at tinayaan na bumagsak si Rina sa patibong na siya mismo ang gumawa. Pumasok ako sa loob ng kotse. Hinilot ko ang sentido ko. I want to pat my back for a job well done. Kahit papaano ay nagawa ko pang makontrol ang sarili ko at hindi ko itinusok sa kanya ang lason. Papaalis na sana ako roon nang tumunog ang cellphone ko. And I saw the name of the woman who's making my head spiral right now. Ayan. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Ayan sa akin but one thing is for sure. For the first time, I don't want a woman to leave my side. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kapag umalis siya. I guess I just need to make sure she's not going to leave me. And she has no choice
but to stay. Siguro iniisip ng iba ang heartless ko sa pag-iisip ko ng mga bagay-bagay lalo na kapag galit ako o may gusto talaga akong gawin. This is just the tip of the iceberg. May mas ilalala pa ako. Pinatakbo ko na ang kotse at sinagot ang tawag sa babaeng nagpapabaliw sa akin ngayon. I'm coming home. Sabi ko sa kanya. I'll see you in a while. And I smiled to myself without feeling remorse for the lives of the people I'm about to destroy. Ayan's POV. Something is different. Nakatitig ako kay Gabriel na ngayon ay natutulog sa tabi ko. Simula ng akala ko'y huling araw ko na dito sa bahay ni Gabriel at aalis na ako dahil sa balitang hindi na ako mabubuntis. May nagbago. Hindi lang sa samahan namin ni Gabriel kung hindi kay Gabriel mismo. He's too clingy sometimes. Hindi naman sa nagrereklamo ako. Gusto ko nga iyon eh. Ang problema baka masanay ako at baka lalo lamang akong mahulog sa kanya. Baka lalo akong magkaroon ng feelings para sa kanya kahit alam kong hindi ito maganda para sa akin. Ngayon nga ay natutulog siya sa tabi ko. Madalas na siyang natutulog sa tabi ko pagkatapos ng mainit na gabi namin dalawa. Napagiti ako habang pinagmamasdan ko siya. I can't believe na nangyari ang gulong iyon sa aming dalawa. Hindi rin ako makapaniwala na gagawin ni Dr. Rina iyon sa akin. She planned everything to ruin me. Ginawa niya iyon para mapaalis ako sa buhay ni Gabriel. Oo, siguro may doubt na rin ako sa kanya pero hindi ko masyadong ini-entertain ang ideya na iyon dahil akala ko she was better than that. Mahal ko si Gabriel pero hindi ko alam kung magagawa ko iyon ng dahil lang sa pagmamahal ko. Hindi ko ata kayang gawing manira ng ibang tao. Hindi ko kayang ibaba ang moral ko at sumagasa ng ibang tao para lamang ma-justify ang nararamdaman ko. Bukod pa doon, hindi ako makapaniwala na mas pipiliin ni Gabriel ang isang kagaya ko kaysa sa taong matagal niya nang kilala. Akala ko talaga paaalisin niya kaagad ako. I'm happy that I am still here. Is that your new hobby now? Nagulat ako na bigla siyang magsalita. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Gising na pala ito. Namula ang pisngi ko. Nakatitig pa naman ako sa kanya ng matagal. Antitigan ako habang natutulog. Napalagok ako. Natataranta ako at hindi ko malaman kung paano ipaliliwanag ang aking sarili. Good morning, Gabriel. Yun na lamang ang sinabi ko para maiwasan ang sinabi niya. Hindi ko rin naman alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Good morning, sweetheart. Parang may bumaliktad sa aking sikmura dahil sa ginawa niyang pagbati. Hindi ata talaga ako masasanay sa mga itinatawag niya sa akin. Ang lala na epekto nito sa sistema ko. Ilang beses pa akong kumurap. Bumangon ako para magawa siyang iwasan dahil pakaramdam ko'y matutunaw ako sa kinahihigan ko kung mananatili kaming magkatitigan. And knowing Gabriel, hindi siya ang unang iiwas. Anong gusto mo for breakfast? Wala akong pasok. Pwede kita ipagluto. Inaayos ko ng aking sarili at naghahanda para makalabas ng kwarto. Bumagsak ang strap ng damit ko at hinawakan iyon ni Gabriel. Nakaupo na rin pala ito sa likod ko. Hinalikan niya ang balikat ko at inayos ang strap ng suot ko. May nagwala na naman sa tiyan ko at nagtaasa ng aking balahibo dahil sa ginawa niya. You'll make me breakfast? Tumango ako. Hindi magawang makapagsalita. Parang nanunuyo ang aking lalamunan dahil sa kanya. Anything. I'll eat whatever you make. Tumingin ako sa kanya at nagtama muli ang paningin namin dalawa. May kakaiba sa ekspresyon ng mga mata niya na nagpapakabog ng malakas sa aking puso. Okay, gagawin ko na. Tumayo ako at umalis ng kama. Pumasok ako sa loob ng closet upang makapagbihis ng mas maayos na damit. Lumabas ako ng closet at nanatiling nakaupo si Gabriel sa kama. Ngumiti ako sa kanya nang mapatingin ito sa akin bago tuluyang umalis. Magandang umaga po. Pagbati ko sa mga kasambahay na nasa loob ng kusina, naririto din ang private chef ni Gabriel. Binati naman nila akong pabalik. Ako po muna magluluto ng umagahan namin ni Gabriel. Tumaas ang kilay ng chef at halatang nagtataka. Medyo nahiya ako dahil pakiramdam ko ay inaagawan ko siya ng trabaho. Kung okay lang po. Binigyan ako ng space ng chef. Nagpasalamat ako sa kanya at nagsimula ng kumuha ng sangkap. Simple lang naman na lulutuin ko. Naisip ko lang na gusto ko maghanda ng umagahan. Good morning, miss. Nagtaka ako ng tingin sa kanila at nakita ko ang dalawang bago kong lady guard. Good morning, Karen and Angelo. Nung una ipinakilala sila sa akin, nakala ko hindi ko na magiging bodyguard sa Marvin. Mabuti na lang at hindi ganoon ang nangyari. Ano pang ginagawa niyo?
Mabait ang dalawang lady guard ko. Hindi sila mahirap pakisamahan. They are also skilled, kaya panatag ako kapag kasama ko sila. Nagluluto ng breakfast namin ni Gabriel. Sagot ko. Sa sandaling panahon pa lang kami magkasama ay nagkakasundo na kaming tatlo. Wow, miss, asawang-asawa ang ganap ah. Namula ang pisngi ko sa sinabi ni Karen. May pagkamadaldal talaga siya at mapang-asar. Huwag mo sabihin iyan, baka may makarinig sa'yo. Saway ko sa kanya. Pinanood nila akong magluto. Nagdagdag na rin ako ng pagkain na niluluto para sa kanila. Ano nangyayari dito? Natigilan sina Angelo at Karen nang marinig si Manang Dottie. Agad silang nagpaalam sa akin at umalis. Magandang umaga po, Manang Dottie. Tinaasan niya ako ng isang kilay pero pinanatili ko ang ngiti ko. Hindi pa rin maayos ang pakikisama ni Manang Dottie sa akin pero hindi kagaya noon. Mas naging maayos na ito ngayon. Kahit papaano ay na-approach ko na siya. Iniisip ko na lang na kailangan ko pa siyang ligawan ng konti para maging maayos ito sa akin. Nagluluto po ako ng breakfast. Pinaningkitan niya ako ng mata pero hindi kagaya noon ay hindi na ako gaanong natatakot. Sigurado ka ba nakakainin niya ni Gab? May pagkasarkastiko sa kanyang tono. Ngumiti ako sa kanya. Opo. Nagustuhan naman ni Gabriel ang luto ko noon. Sigurado na magugustuhan niya rin ang lulutuin ko ngayon. Bacon, eggs, breakfast sausage at fried rice ang niluto ko. Nagtimpla na rin ako ng kape. Ang alam ko, black coffee ang iniinom ni Gabriel kaya ginawa ko ang lahat para ma-perfect iyon. Not that may mali naman sa pagtitimpla ng black coffee. Pero marami nagkakamali ng pag-brew ng masarap na kape. Tinulungan ako ng mga kasambahay na mag-ayos sa dining area. Tinawag ko na rin si Gabriel. Naabutan ko siya na nakahiga pa rin sa kama at nakayakap sa isang unan na nakatopless ito. Parati naman siyang topless kapag natutulog. Gabriel, marahan ko siyang niyugyug para magising. Isang pagdaing lamang ang natanggap ko mula sa kanya. Hindi siya bumangon. Nanatili pa rin si Gabriel na nakahiga sa kama. Gabriel, nakahanda na ang breakfast. Hinilan niya ako na siyang ikinagulat ko. Nagpakawala ako ng mahinang pagtili. Ipinulupot niya ang kamay niya sa akin at hindi ako makabangon mula sa kama. Lalamig ang mga pagkain. Kumain na tayo. Sunod-sub ni Gabriel ang mukha niya sa aking leeg at nararamdaman ko ang mainit na pagbuga ng kanyang hininga doon. Para akong kinikiliti. Bakit kaya hindi na lang ikaw ang kainin ko for breakfast? He started kissing me on my neck. Kinagat ko ang labi upang hindi mapaungol. Alam ko na sa oras na mapansin ni Gabriel na nagugustuhan ko ang ginagawa niya, mauuwi na naman kami sa pagsisex at baka nga hindi kami makakain kaagad ng umagahan. Sayang naman ang mga niluto ko. Hindi ko alam bakit ako umaktong ganito at sinabi ang mga salitang iyon. Did I just show him my feminine side? I mean, hindi naman ako lalaki kung kumilos pero hindi rin sobrang babae. Ganito na ba ako kakomportable sa kanya at nagagawa ko na ipakita sa kanya ang feminine side ko? Gabriel started to chuckle. Right. Pwede namang kainin mo ng appetizer bago ang main course. Bumangon na si Gabriel at nagsimulang magbihis. Sandali akong natulala dahil sa banat niya. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila na akong papaalis. Sabay kaming pumunta ng dining. Nakahanda na ang lahat. Nang makita kami ng mga kasambahay ay magalang silang bumati bago umalis. Naglakad na kami ni Gabriel papunta sa dining chair at naupo roon. Habang kumakain, naalala ko na may lalakarin ako ngayon. Makikipagkita nga pala ako sa bagong kaibigan ko. Sabi ko sa kanya. Napatingin sa Gabriel sa akin. Oh, one of your classmates? Umiling ako. Hindi ko siya kaklase. Siya yung babaeng tumulong sa akin na umunti ka na akong matumba matapos kong magpatingin kay Doktora Rina. Nakilala ko lang siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Naging malapit kami matapos iyon at nagpalitan din ng contacts. Nakakapag-usap kami through text. Tumaas ang isang kilay ni Gabriel. Hindi niya naman ako pinaghihigpitan pero masyado siyang weary sa ibang tao. Siguro iniisip niya na baka may dumukot na naman sa akin. A man or a woman? Agad kong sinagot ang tanong niya. Babae, Gabriel? Are you sure she's not a bad person? Umiling kaagad ako sa itinanong ni Gabriel. Hindi, mabait si Rhea. May problema kasi siya kaya niyaya ko siya mag-coffee para na rin makapag-usap kami ng personal. As long as you bring your guards, we won't have a problem. Tumango ako sa kanya at nagpasalamat. Nagpatuloy na ako sa pagkain. Maraming aasikasuhin sa Gabriel ngayon kaya baka daw gabihin siya at hindi ka agad makauwi. Sinabi ko naman na okay lamang iyon at huwag niya akong masyadong isipin.
Naganda na ako para sa pag-alis ko. This time, hindi ko nakasama si William, yung driver ko dati dahil si Marvin na ang nagmamaneho. Si Angelo naman ang nasa passenger seat at si Karen ay nasa tabi ko sa backseat. Saan tayo? Ayan. Tanong ni Marvin. Sinabi ko sa kanya kung saan lugar kami magkikita ng bagong kaibigan ko at nagtungo naman kami roon. May pakiusap sana ako sa inyo. Pwede ba mamaya huwag kayong nakabantay masyado sa akin? Ang ibig ko sabihin ay doon kayo sa hindi masyadong mapapansin na Rhea. Kasi baka matakot siya. Nagtinginan lang sila pero hindi sumagot. Hindi ko tuloy alam kung susundin ba nila ang sinabi ko. Nang makarating sa cafe, nakita ko kaagad si Rhea. Lumapit ako sa kanya at binati siya. Hi. Medyo matagal din tayong hindi nagkita. I'm glad to see you. Sabi niya at niyakap ako. Binati ko rin siyang pabalik. Sabi ko nga, hindi ako friendly na tao kaya masaya ako kapag nagkakaroon ako ng bagong kaibigan. Nagtungo kami sa loob ng cafe. Sina Marvin, Angelo at Karen naman ay nasa kabilang table. Napanguso ako. Hindi nga sila nakadikit sa akin pero ang lapit pa rin nila. Sinong tinitingnan mo? Umiling ako kay Rhea. Wala. Tara, mag-order na tayo. Nag-order kami ni Rhea at naupo na sa aming napiling seats. Ano palang problema mo? Tanong ko sa kanya para makapagbukas ng topic. Malalim ang naging pagbuntong hininga ni Rhea. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng dinadala niya. Well, ipinikit niya ang mata at nang magmulat ay tinitigan niya ang cake na in-order niya rin kanina. Hindi ko talaga siya gustong pag-usapan. May hint na ako sa kung anong problema niya dahil nabanggit niya sa akin noon pero hindi ko alam ang buong detalye. Pera ba? Magkano? Sobra-sobra na ibinibigay ni Gabriel sa akin kaya may extra money ako kung kailangan niyang manghiram. Naku, hindi na. Kahit may problema ko sa pera, kaya kong solusyonan iyon. Isa pa, hindi lang iyon ang pinaka-problema ko. Uminom ako ng kapeng binili ko. Ano? Matagal-tagal bago sumagot sa akin si Rhea. Halata mong mahirap sa kanya ang pag-usapan kung ano ang kanyang nararamdaman o pinagdadaanan. May kaso akong kinakaharap ngayon. Noong una ay para bang hindi pa nagsasink in sa akin ang sinabi niya hanggang sa ma-absorb na ng utak ko iyon. Para bang bigla ko nakita ang sarili sa kanya. Nagkakaso din ako kaya naintindihan ko ang pakiramdam, though acquitted naman ako. Ha? As in makukulong ka? Tumango siya. Oo, pero bonded naman ako. Ginamit ko yung natitirang pera na meron ako para makapag-bail. Handa naman daw na makapag-settle na lang mga nagsampa ng kaso sa akin. Ang problema, hindi ko na kaya makapag-settle dahil hindi ko alam kung saan pa ako kukuha ng pera para doon. Bumagsak ang balikat ko sa sinabi niya. Nakikita ko pa rin ang sariling sitwasyon sa kanya noon. Anong kaso mo? Kinagat niya ang labi. Staffa. Umawang ang labi ko. Gusto kong magbigay reaksyon sa sinabi niya pero hindi ko alam kung anong dapat sabihin ko. Ano bang nangyari? Sa dami ng gusto ko sabihin sa kanya, yun ang lumabas sa bibig ko. Nalubog kasi kami sa utang. You know how my family became bankrupt, hindi ba? Naikwento ko sa iyo na mula sa magandang buhay lumubog kami. My father gambled all our remaining money and my mother was sick and needed medical treatment. Pero sa huli namatay din siya. Ako, hindi ko alam kung anong papasok at trabaho dahil hindi ako sanay sa ganoong buhay. And then si Dad pinasok niya isang trabaho na hindi namin alam kung legitimate ba. Para siyang networking and the people we would recruit needed to pay money para sa products or services. Hindi namin alam na itatakbo ang pera. Nawala na parang bulayo nag-alok ng work kay Dad. My father hid immediately. Iniwan ako. Ako ang umaharap sa kaso ng mga nagsampa. Sinabunutan niya ang kanyang buhok at nararamdaman kong frustration niya. Lumapit ako kay Rhea at tinabihan siya. Hinagod ko ang likod niya. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. Alam ko ang nararamdaman niya and the last thing we wanted is a comforting lie. Hindi mabilis mapunta sa ganitong posisyon. Bumuntong hininga ulit si Rhea. Pero may isa pa akong mas malaking problema. Napalagok ako. Ano? Nag-iba ang tono ng pananalita niya kaya nagulat ako. Para siyang iritado. Yung abogado ng mga nagsampa ng kaso sa akin at tumato yung private prosecutor ng kaso ko. Naku, nakakagalit. Bakit makasa sa lahat ng abogado siya pa? Hindi ko maintindihan si Rhea. Magtatanong pa lamang sana ako sa kanya nang marinig ko ang bell ng cafe. Indikasyon na may pumasok. Napatingin ako roon at pumasok ang dalawang makisig na lalaki. Agad na nalaki ang aking mga mata. Ian! Sigaw ni Rhea at itinuro ang isa sa mga lalaki.
Siya yung abogado na humahawak ng kaso ko at ginigisa ko tuwing hearing. That's him. Attorney Elias Santiago. Nakuha namin ang atensyon ng dalawang lalaki. Napalagok ako na magtama ang paningin namin ng kasama na lalaking tinuturo ni Rhea. Ikiniling niya ang ulo niya at maya-maya pa yung ngumisi. Shit, anong ginagawa ni Gabriel dito at sino yung kasama niya lalaki na parabang handa ng ibaon ni Rhea ng buhay? Paano niya nalaman na nandito ako? Is he following me? Ang dami kong tanong sa isipan ko at mas lalo lamang nagwala ang nararamdaman ko nang makita ko ang paglalakad niyang papalapit sa direksyon namin. Tumingin ako kay Marvin. Agad siyang nag-iwas ng tingin at sumipol. Alam ko na kaagad na may kinalaman siya bakit nalaman ni Gabriel na nandito ako. Wala namang problema sa akin pero bakit siya nandito? Ganoong sabi niya sa akin ay busy siya. Tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko si Gabriel at pinakita niya ang cellphone niya. Para bang sinasabi niya na tingnan ko ang akin. Kinuha ko ang aking cellphone. Hindi na maintindihan ang mga sinasabi ng kaibigan. Nakita ko nga doon na may mensahe sa Gabriel. I couldn't focus on my work. I kept thinking about you. So I decided to see you. I miss you. Parang bumagsak ang puso ko sa sahig at gumulong. He miss me? Mali bang nabasa ko o talagang sinabi niya iyon? Naguguluhan pa rin ako kung bakit nandito si Gabriel. Gusto kong isipin na namamalik mata lamang ako dahil gusto ko siyang makita pero ngayong naglalakad sila papalapit sa amin ay alam ko na hindi ito guni-guni lamang. Anong ginagawa niya dito? Halata sa boss ni Rhea ang iritasyon pero hindi ko magawang pansinin siya masyado dahil tutok na tutok ang aking atensyon kay Gabriel. Napansin ko ang pagngisi ni Gabriel nang siguro'y mapansin ang pagkakatulala ko sa kanya. Hello girls! Pagbati ni Gabriel sa amin. Gamit ang aking mga mata ay kinausap ko si Gabriel. Hindi ko alam kung naintindihan niya ba ang gusto kong itanong. Gusto ko lang namang malaman kung anong ginagawa niya rito at kung alam niya ba na nandito ako. Ngumiti lang si Gabriel sa akin at hindi nagsalita. Anong ginagawa mo dito? Nakuha ni Rhea ang aking atensyon. Tiningnan ko siya at nakita ko na masama ang tingin niya sa kasamang lalaki ni Gabriel. Just here, to get a cup of coffee. Pinaliitan ng mata ni Rhea yung lalaki. Ang sabihin mo, sinusundan mo ko. That's some accusations you got there, Miss Consuegra. Inarapan lang siya ni Rhea at hindi na pinansin. Ngumisi ang lalaki bago mapunta sa akin ng atensyon. Tumaas ang isang kilay nito bago tumingin kay Gabriel na kanina pa nakatitig sa akin pero sinusubukan kong iwasan. And you are? Ikinagulat ko pa nang tinanong niya ako. Hindi ko inaasahang tatanungin ako nito. Ayan Villanueva. Lalong tumaas ang noon niya. Tumangutango siya bago tumingin kay Gabriel na ngayon ay blanco nang nakatingin sa kanya. Elias Santiago, nice meeting you, Ayan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay sa table namin sila naupo. Katabi ko si Rhea at sinisimangutan niya iyong si Elias. Nalaman ko din na abogado pala si Elias at siya ang private attorney ng mga nagsampa ng kaso kay Rhea. Nararamdaman ko pa rin ang titig ni Gabriel sa akin. Para maiwasan iyo'y nagpapanggap ako na nakikipag-usap kay Rhea kahit sa mga walang kwentang bagay. Pakaramdam ko naman ay ganoon din si Rhea dahil ayaw niyang maramdaman ang atensyon na ibinibigay ni Elias sa kanya. Mag-CR lang ako. Tumayo ako at umalis doon. Wala naman talaga akong gagawin sa CR. Gusto ko lang makahinga ng maluwag dahil para akong naiihi sa paninitig na ginagawa ni Gabriel. Humarap ako sa salamin, sa loob ng restroom. Panay ang buntong hininga ko. Hanggang dito ay parang tumatagos ang paninitig na ginagawa ni Gabriel sa akin. Kumalma ka, Ayan. Kailangan mong kumalma. Kinondisyon ko ang aking sarili at nang pakiramdam ko'y handa na akong lumabas, ay lumabas na ako ng CR at bumalik sa table namin. Napatigil pa ako na makita ko na nakaupo na si Elias sa kinuupuan ko kanina sa tabi ni Rhea. Nagtatalo silang dalawa. More likely, si Rhea ay nagagalit dahil katabi niya na si Elias habang wala namang sinasabi si Elias sa kanya. Napatingin ako sa gawin ni Gabriel. Nakapatong isang kamay niya sa sandalan ng isang bakanteng upuan. Nang mapansin ako nito ay sinanyasan niya ako na maupo sa tabi niya. Ayoko makatabi ka! Malis ka dito! Yun ang naririnig kong sabi ni Rhea habang papaupo ako. Gusto ko tuloy-tulungan ng kaibigan at paalisin si Elias doon. Do you own the place? Tanong ni Elias na siyang nagpatahimik kay Rhea. Ngumisi ito. No, right? But I can own this. So do me a favor and zip your mouth. Uupo ako sa kung saan ko gustong maupo. Nagpupuyos pa rin sa galit si Rhea. Napangiwi ako at apologetic na tumingin sa kanya. Nang makaayos ako ng upo, naramdaman ko na may pumatong na kamay sa aking hita.
Napapitlag ako at tumingin kay Gabriel. Bakit? Hindi ko alam bakit ko iyon tinanong sa kanya. Why are you so tense? Ayan. Patuloy siya sa paghimas ng hita ko habang casual na nagkipag-usap sa akin. Ha? Hindi naman. Pagtanggi ko, ngumisi si Gabriel. Napapansin siguro kung paano ako umakto ngayon.